70% off. Daig pa ang midnight sale sa mga mall mga kababayan dahil tinapyasan na po ng mga buhaya mga kababayan ng mga ungas na ito ang budget ni VP Inday Sara ng 70%. Iniwan na lang po mga kababayan 30%. Dahil sa 2 billion na budget ni Sara mga kababayan mahigit ay kinaltasan nila ito ng 1.2 billion pesos. At ililipat itong 1.2 billion pesos mga kababayan doon sa pamimigay-migay ng ayuda kay Tamba. I love it, sabi ni Tamba mga kababayan. Marami na naman siyang ibibigay na ayuda. Pondo ni Sara, kinuha na niya. At ang naiwan kay Sara mga kababayan ay 700 million na lang. Gayon pa man mga kababayan, walang paki si Sara Duterte dahil kahit ubusin niyo pa yung budget na yan, ititira sa kanya 0 o piso. Wala siyang paki. Tuloy ang trabaho, sabi ni Sara Duterte. At mas mabuti nga yun mga kababayan Mas maliit na budget is mas maliit ang kanilang tsansa mga kababayan na i-audit si Sara dahil alam naman natin hahanapan nila ito ng butas Sana nga ziniro na lang nila para sa susunod na hearing, wala na. Wala na silang hahanapin pa. Maghahanap na naman sila ng na may nag-dollar na naman, may nag-donate. Sino anong ito mag-donate na ito? Mga ungas na ito mga kababayan. Pero ang sigurado, kakainin ni Tambaluslos mga kababayan ang budget na 1.2 billion pesos sa kinaltas kay Sara. Panoorin po natin ha. Committee, iinihayag ngayon ng House of Operations Committee. Ang nagsalita mga kababayan, si Kim Butiki. Yung katriplets ni Diwata at ni Torre. Na tatapyasan ng 1.2 billion pesos. 1.2 billion ang itatapyas ha. Mas malaki pa mga kababayan ang tinapyas sa naiwang budget na 700,000 plus na lang. Ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito'y matapos ang... Tapos, ikukumpara na naman nila kay Robredo. Kay Robredo nga dati, 500 million. Mas malaki pa rin kay Sara ngayon. Meron ba mga offices si Lutang all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao? Wala. At isa pa, kasalanan niya, bakit yan lang ang hiningi niya? Wala kasing programa si Lutang Diyan lang mga kababayan, bigay-bigay ng spaghetti, crackers, at iba pang mga tsinelas dyan. Pero ni minsan, hindi po kinaltasan ang budget ni Lutang mga kababayan. Wala pang 10 minutes, pasado na. Sinagawa na executive committee meetings kung saan napag-desisyonan ng mga miyembro ng House of Operations Committee na tanggalan ng 1.2 billion pesos ang 1.2 billion ang tinanggal. Vice President. Sa pahayag na inilabas ngayon ni House Committee Senior Vice Chairperson Kim Boloslos, ang matatapyas na 1.2 billion pesos ay mapupunta sa mga programa ng Department of ayuda. Social Welfare and Development. Ito mga kababayan, mapupunta doon sa DSWD, pero bakit ang mukha ng DSWD ngayon ay si Tamba? Andun ang kanyang pagmumukha mga kababayan, parang inangkin na talaga niya. Health, dahil Romualdez Rice. Ito, mula sa mayroon pa sila sariling pera mga kababayan na Romualdez cash. Panukalang budget sa susunod at yung isang cash din ni Bangag. na taon na 2.037 billion pesos ng OPP na isinumite ng Department of Budget and Management. Huwag kayong magalit mga kababayan, huwag kayong mag-alala dahil hindi nagmamakaawa si Sara. Yan kasi ang gusto ng mga buhayang ito na luluhod si Sara para mabigyan ng budget. Hell no! No way! Huwag kayong mag-alala mga kababayan, huwag kayong magalit. Natatapyasan si Sara, nagpapakita lang yan kung gaano kahudas ang mga taong ito. Pero si Sara, wapake. Mas maliit na budget, mas mabuti dahil mas kaunti na lang po ang magagamit nilang bala mga kababayan para siraan si Sara. Magiging 730 billion pesos na lang ang isasalang o as if siya may-ari ng pera na nagdadamot pa. Dapat walang si Tamba, walang kompetensya sa pamimigay ng ayuda. Kulang pa ang 500 billion. 591 billion ang hiningi nilang ayuda ngayon mga kababayan ni Natamba. Tapos plus 1 billion doon sa kinuha nila kay Sara. 592 na. Kulang pa rin. Hindi pa rin umangat ang ratings. 0.8%. Panukala na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ito ay ginigit na ito ay desisyon ng mga miyembro ng House of Operations Committee na bawasan o bakit walang say dito ang Senate, di ba? Ang panukalang budget
ng OVP. Ngayon lang nangyari ito mga kababayan na ang Senado is under sa Kongreso. Ay nako. Lahat po ng nag-attend. Ngayon, pinklawan ito mga kababayan eh. Ito ang nag-set up kay Sara dati, kunwari kakampi, tapos kunwari, ginisa daw siya na, na Makabayan Black. Nag-antay pa na makuna ng camera, tapos patinga-tingala nga, parang butiki na nakatingala sa kisami. Nahulog sa sahig, tapos ang butiki, nagtitingala na lang sa kisami, sana makabalik ako doon pag-akyat. Tapos, 11 days. Inantay talaga na makita ng angle ng camera. So nga, sino maniniwala sa'yo, Kimbo? Na isa kang dilawan ever since. Kahapon, during the EXICOM, Sa'yo na. Sana ikataba mo yan, Kimbo. Para sapat na yung 1.2 billion para sa iyong nutrition. Walang kabusugan din itong mga taong ito, mga kababayan. Kahit trillion ang ibigay nyo. Ganyan pa rin mga itsura niyan. ay lahat po sila ay nag-agree po dito sa decision ng committee. Ano kaya feeling nitong si Kimbo, no, na araw-araw siyang gigising, manalamin at ganyan ang kanyang itsura? Mio. Siguro araw-araw din ako magugulat, mga kababayan. Kung ako niyan, matagal na akong tumalon sa tulay. Na i-reduce ang amount para sa OVP as recommended for plenary debates. Yun po ang nangyari kahapon. At pagdating naman po sa kung ano ang inaasahan natin sa present. Grabe, ang saya-saya niya, mga kababayan. Ating parang success. mahal na Vice President. Sana naman po ay sila po ay dumalo. You wish. Umaasa pa mga kababayan na magamit nila si Sara for their grandstanding. It's a very important sa inyo dahil ipapahiya nyo Magpapasikat kayo sa media. part of the Boycott, process. Sara, boycott. So kahit na hindi sila mismo ang sasagot, isipin po nila na kumbaga po meron po silang Padadalhan ka ni Sara ng kamao. Siguro kung masuntok to ni Sara, mga kababayan, kagaya ng sheriff, kabingitong itsura niya. Pero, wag na, Sara, dahil, wala ka pang ginawa, mukha ng winakwak ng aswang, mga kababayan. spokesperson. Ganun lang naman po. As you know, pagdating sa plenary debates, ang kaibahan lang naman po doon sa committee hearing is hindi sila pwede mismo ang magsalita sa mikropono. So, for what? Napapupuntahin mo sa Sara. Hindi naman siya makakapagsalita. Sila po ay merong spokesperson, isa ring congressman. Pero sa totoo lang po, Kagaya ng dati, siya ang spokesperson, mga kababayan. Na sinet up nila si lahat Sara. ng mga sagot, halos lahat naman po ay talagang binubulong lang naman talaga ng ahensya doon po sa congressman. So, this is a good opportunity for them. Again, hindi po kami perpekto. Oo. Sino may sabing perfecto ka? I-reject ka nga. Feeling din, hindi mo kami perfect. As if naman, pinagkumparahan sa'yo ay perfect. Bulok ka It's a recommended amount. We are still open to debate and discussion. So, kung meron pang Sige, i-zero na. I-zero. input na kailangan po namin malaman at meron silang Sarado na ang utak nyo. Oy, Kimbo, wag ka naman loko. apila sa amin na Hindi mag-aapila si Sara. dagdagan ito for whatever reason. Gusto niya magmakaawa si Sara, mga kababayan. You wish. Kami po ay very willing. Yan ang gusto nila, mga kababayan, na luluhod sa kanila kagaya ng mga kongresista na mga uhaw sa pera, mga kababayan. Sugapa sa pera na, kahit alam na nilang mali, okay lang dahil nakaka-benefit din sila Pera, nag-gold rush sila, mga To kababayan. listen to all of those inputs. Willing na willing po. Willing. Kaya we are inviting all agents. Gusto ka, Kimbo, magbigay pa ng pera si Sara sa'yo para sa nutrition mo. For that matter. At sa totoo lang naman po, never naman po tayo hindi siniputan sa plenaryo. Ngayon pa lang. Kaya inaasahan po natin ang kanilang pagdalo. Sa mga balitang pambansa, handa raw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho kahit piso o walang budget na See? ibigay ang Kamara sa Office of the Akala Vice siguro nila President. matatakot nila si Salita Sara, pa rin mga yan. kababayan. Akala nila na luluhod si Sara nang tatanggalan nila ng budget.
Ibalitang tatanggalan ng Kamara ng Budget ang OVP o gagawing piso na lamang ang pondo ng tanggapan. Sige, Nanindigan din ang ipiso bise niyo, na walang go. mali sa paggamit noon ng confidential funds. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na tinapyasan ng 70% off ang budget ni Sara? From 2.03 billion mga kababayan, naging 700 billion na lang. Dahil ang 1.2 billion binigay kay Tamba para ibigay sa ayuda. Para wala nang kompetensya si Tamba sa pamigay-migay ng ayuda. Kulang kasi ang 591 billion mga kababayan na hiningi para sa ayuda. Dinagdagan ng 1.2 billion galing kay Sara. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.